Gustong-gusto ni Chari makapagtapos ng pag-aaral, kaya naman sa kabila ng hirap ay patuloy itong humahanap ng paraan para lamang makapag-aral at matulungan ang mga kapatid. Subalit ang pangarap na iyon ni Chari May ay nawala lahat nang matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa loob ng inuupahan nitong kwarto noong November 4, 2018. Nang makatanggap ng tawag ang mga pulis at investigador tungkol sa nangyari ay agad na pinuntahan ng kapulisan ang lugar kung saan ay nadatnan ang wala ng buhay na katawan ng 23 years old na si Chari May. Wala itong suot na damit sa itaas na bahagi ng kanyang katawan at naliligo sa sarili nitong dugo, sanhi ng mga natamong tarak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa initial investigation na isinagawa sa crime scene, ay napag-alaman na nawawala ang ilang gamit ng biktima. Na-recover naman ang kutsilyo sa isang kanal 30 metro ang layo sa silid kung nasaan ang biktima. Base sa autopsy report, ay nagtamo ang biktima ng 19 na tarak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa panayam sa isa sa mga boarders na si Stephanie, bandang alas 5 ng madaling araw noong November 4, 2018, ay nakarinig raw siya ng ingay mula sa silid ni Chari May at narinig niya rin na humihingi ito ng tulong. Nang tumahimik ay nagdesisyon siya na puntahan ang silid ng biktima at kumatok pero walang umiimik mula sa loob kaya bumalik ito sa kanyang kwarto. Maya-maya ay nakarinig umano siya ng mga yabag ng paa. Nakita niya ang isang lalaki na lumabas mula sa silid ng biktima. Nakita niya rin na maghugas ng kamay ang lalaki at tinapon ang kutsilyo di kalayuan. Nang makaalis ang lalaki, ay pinuntahan agad niya ang silid ni Chari May. Nakita niya ang biktima na duguan at napasigaw siya na humingi ng tulong. Kaya naman nagising ang mga kapitbahay na siyang tumawag ng tanod at police officers. Nung ay palaisipan sa mga autoridad ang pagkakakilanlan ng salarin hanggang sa lumapit sa tanggapan nila ang 2 pang testigo maliban kay Stephanie. Ayon sa 2 testigo, pumunta raw sa kanila ang salarin na si Emilito, familyar na duguan ang damit nito, kaya naman doon na ito naligo at nagbihis. Bago raw umalis ay ibinigay ng salarin ang cellphone ni Chari sa kanila. Dahil sa takot na madamay ay ibinaon nila ang cellphone sa isang paso at muling hinukay para ibigay sa mga pulis. Matapos na magpalit ng damit ay kinuha pa raw ng salarin ang bike ng kapitbahay na ginamit niya paalis. Dahil sa mga nakalap na ebidensya at salaysay ng mga testigo, agad na ikinasa ang malawakang manhunt operation laban sa suspect na si Emilito Pamilyar. Kinaumagahan, alas 7:45 ng umaga ay naaresto ng mga pulis si Pamilyar sa isang nakagaraheng truck sa Mandawi City, Cebu. Ayon kay Pamilyar ay pagnanakaw lamang ang motibo ng pagpunta niya sa kwarto ng biktima nang magising umano ito at nakita siya kaya niya ito naitumba. Ayon pa kay Pamilyar ay nagtungo siya sa mga kamag-anak sa Lapu-Lapu City at sinabihan siya ng mga ito na sumuko. Mula doon ay nagtungo siya sa mga kamag-anak para humingi ng pamasahe para makasakay ng barko papuntang Dumaguete City. Pero tulad ng mga nauna ay hindi siya tinulungan ng mga ito, kaya naman ay nagdesisyon siya na pansamantalang magtago sa kanyang tiyuhin sa Mandawi City kung saan siya naaresto. Sa ginawang background check ng mga investigador sa suspect, nalaman nila na dati na itong may mga kaso ng pagnanakaw at kalalabas lamang nito ng kulungan noong August 2018. 3 buwan bago ang ginawa nitong kay Chari May Mancia. Ang suspect ay sinampahan ng kasong pagnanakaw na may kasamang pagtumba at may parusang habang buhay na pagkakabilanggo.